We visited the park. This is my first time here. Ito lang yung apartment. Tapos, sa likod, tatawid ka lang. Ito na yung park. Open to public. Let's go na. Ooh, so windy. Yeah, yeah. Hi guys! Ayan si Megan. Ito naman si Mami. Yan ikaw, say hi! Yes, and then alam nyo ba yung mga nasa background ko? Hindi yan filter. Hindi yan filter. That is playground. Ayan. So, eto na nga, mga beshi waps. Spring na dito, nakakalabas na. Parang ano na lang, sinlamig na lang ng Baguio yung weather. May chika ako. Kasi si Daddy, di nag-a-apply siya online ng remote work. Yung mga work from home lang. So, madami siyang ina-applyan sa sa Indeed, mga ganun. And then, last 2 days, may tumawag sa kanya. Ngayon, may tumawag sa kanya. So, ako, ang alam ko talaga, trabaho na. May interview na siya. Tapos maya-maya, lumabas pa siya ng bahay. Kasi, yun nga, may kausap siyang ganyan, ang tagal. So, nung pumasok na siya ng bahay, Sister kami. bungad ko sa kanya, sabi ko, congratulations, Dad. Ayan. Kasi akala ko meron na siyang interview, ganyan. Ang banat ba naman niya sa akin? Hindi daw, wag daw akong maingay. Tapos grabe yung mukha niya talaga, worried na worried. Sabi niya, ICE daw tumawag sa kanya. Sabi, wag daw ipagsasabi. Bawal nga sabihin kahit sa akin. Kasi protocol daw yun ng ICE na kapag meron kang case under investigation, wag mo ipagsasabi kahit kanino. Lalabag daw sa protocol, pwede daw ipa-deport. Yun ang sabi sa kanya. Kaya pinalabas pa daw siya ng bahay para wala daw makarinig sa kanya. Ngayon, ang violation daw niya, hindi daw niya na-update ang I-94. Yung form na yon. Yung form na yon is for lang naman, tourist, nung sinerch namin. Pero, while kausap niya yon, hindi niya pa alam kung para saan ba yung
I-94 form na yan. Sabi lang, dapat daw nung dumating daw siya dito sa US, in-update daw yung form na yon, which is hindi daw niya ginawa, expired na daw. Kaya under investigation daw siya, parang pinaghihinalaan daw na may ginagawa siyang illegal, ganon. So 5 business days daw siyang under investigation. Wala daw siyang dapat pagsabihan. Yun yung instruction sa kanya. Tapos tatawagan daw siya ulit bukas. Yun ang sabi. Tinanong pa sa kanya kung kailan daw siya walang kasama, yung mag-isa lang siya sa bahay para makausap daw siya ng face to face. So nagbigay siya kunyari ng time na, kasi wala naman siyang time na siya na mag-isa, lagi niya kasama yung mga bata. So sabi niya 6 PM ganyan. Tapos yun, na-end na yung call. Tapos nung pumasok na siya, talagang nanlulumo talaga siya. Sabi niya, hindi ito yung ina-expect kong tawag. Ang ina-expect natin, trabaho. Tapos ayos pa. Bakit siya pa yung na ganon? Eh, nung narinig ko yung sinabi sa kanya, nagduda talaga ako. Kasi sabi ko, bakit itatanong yung time na wala kang kasama, mag-isa ka lang, para kausapin ka ng face to face? Inaalam kung kailan siya mag-isa, parang illegal yung gagawin kung sakali man. So sabi ko sa kanya, mag-research ka na. I-research mo ano yung I-94 na form, para saan yun. Tapos, kung yung site na, kasi pala may site na binigay. Tapos nakasulat yung name and phone number nung tumawag sa kanya doon sa site, para patunayang legit siya. So sabi ko, i-search niya yung site na yan, kung legit ba talaga yan, ganyan. So isang search lang niya ng ganong scenario na tumawag, tapos violation sa I-94 na form, lumabas na kaagad na scammer. Scam pala yung ganon, na marami palang na biktima yung ganyang tactic. Nagpapasend pala sila ng, parang nagpapatransfer sila ng pera, tapos kumukuha sila ng mga sensitive information like Guys, totoo yun. like SSN, mga ganyan. Buti na lang talaga hindi nanghingi ng kahit anong information sa kanya that time, kasi sabi ni Daddy, kung hingi daw ng information like SSN, mga ganyan, baka nabigay niya kasi naniniwala siya na legit. Kasi may binigay nga na site. Yun pala yung site daw na gano'n, na madali lang daw pala talaga yun magaya. Tsaka ma-fake, na malalagay yung number mo, tsaka name mo under that site. Kaya hindi rin siya dapat patayan na na legit. So, pero bago namin yun nalaman na scam pala, sobra si Marlon, lumong-lumo talaga siya. Talagang hindi na niya alam gagawin. Ako naman, in-expect ko na yung worst. Sabi ko, ano bang mangyayari? If ever, madedeport tayo, sabi ko, okay lang, makakauwi na ako ng Pinas. Miss ko na yung Pinas eh. Ayun. So, yun. Mas maganda dito, guys, di ba? May 4 plus doon 2 lang. Yung doon lang, Maganda dito. rainy. Opo, mas maganda. Rainy at saka sunny dito for yung seasons. Ano yun? Ano yun? Yung Winter, winter, spring, and then summer, summer, and or fall. Winter, spring, summer, or fall. Yan. So ngayon, spring na, kaya maganda na yung weather. Yun, so thank God na hindi talaga na-scam si Daddy. Walang information, sensitive information na nakuha sa kanya. Anyway, tumawag pa siya the next day. So, pinagtripan na lang ni Daddy. Sabi ni Daddy, siya yung nagtanong sa agent. Sabi niya, doon sa scammer. Sabi niya, ano nga yung
ano, violation ko? Bakit ko yung magiging violation? Mga ganyan-ganyan, dami niyang, nung napansin na, sabi niya, I think you violated the protocol. Sabi niya ganyan. Tapos binaba na, inad na yung call. Wala na, hindi na siya ulit tinawagan. Yun, so thank God at safe pa rin tayo. Hindi tayo na-scam. At ang update naman sa akin, meron na akong Wala ko na gagawa. so nag-apply ako as an RN sa nursing home. Ang offer doon, ano, yung mas mataas, actually, mas mataas na kasi nga direct na, hindi na tayo under agency. Kung ano yung prevailing wage dito sa New Jersey as an RN, wag ano, yun yung offer nila. So, part-time lang ako doon. Nag-accept sila ng part-time, regular, tsaka per diem. Per day lang. Ganyan. So, part-time tayo. Pag part-time, minimum of 16 hours ka per week. I So, am Margo and I am nag-work 7 ako years doon ng old. 2 days per week. So, isa na lang ang day off ko sa isang linggo. Next I namin am nga 7 years asikasuhin yung old. pagpasok ng mga bata I am 7 years old. sa school. So, baka tomorrow punta tayo sa school para mag-inquire I am 7 years old. kung required na ba silang papasukin kahit na within the school year, ongoing yung ano, yung school year, or pwedeng next school year na sila mag-enroll. Yun yung alamin natin. Yun, so first day ko pa lang naman ng training kahapon doon sa nursing home. Sa dementia unit ako na-assign. Daddy, daddy. So, Daddy, daddy. na-culture shock ako. Pero sana kayanin naman. Tamang kaya naman. Balitaan namin kayo. Enjoy lang kami. Si Daddy, ano, naglalaro ng basketball, kalaro mga Jew. Sinabi niya. Halo ko. Galing, ah. Shooter eh. Shooter. Oo. Pero kung nasa kondisyon ako, kaya kong talon. Tapos nakabag pa, parang sa Hindi nakababa yung bag. Ah. Tapos ito, hindi pa ako nakasapatos. Ay, Ayun. dahilan eh, no? Talon. Saka matangkad. Oo, tsaka aggressive yung play niya eh. Daddy, daddy, sabi mo gano'n. Ayun. Daddy, Sa bahay naman, medyo nakasettle na rin tayo. Nakalipat na tayo sa bago nating apartment. Mamaya itutour ko kayo pag uwi. Pagulo nga lang, pero halos yung mga gamit na kailangan namin na order ko na lahat sa Amazon. Yung iba bigay ng mga kaibigan. Thank you so much, Mimi. Yan. See you next. I love the ice cream. It's $6. Grabe. Gano'y $6? Compute. So, we're here. House tour tayo. Hi, guys! Okay, go, go. Hi! Okay. So, may mga kalat lang. Sorry. Hindi pa nakapag-general cleaning. Okay. So, dito, yung mga coat and shoes. Yan, yung mga to-go na items dyan. Magulo pa lang. Mami, linis. Turn on the lights. And then, this is our living room. So, lahat yan na-order natin sa Amazon. Except lang sa lamp. Nakuha lang natin yan ng free. And lahat yan, inassemble ni Daddy. Then yun. So amazing. Ito din, guys. It's okay, baby. Ito din, And guys, i-assemble din. ito ang ating dining. Guys, ito din i-assemble. Oh, sobrang hirap. And then yung pag Galing din yan sa Amazon. Assemble daddy. Opo. Kasi This is the kitchen. And ayan yung laundry. Okay. So, meron na siyang kasamang washer and dryer.
Maluwag. Kasama na dito yung fridge, yung itong stove, at saka itong dishwasher. Lagi namin ito ginagamit. Every night, one load tayo. Sobrang convenient. Tsaka ang ganda ng hugas. Yan. Kaya tambak pa yung natin. Hugasin natin ngayon kasi every night magsasalang. And then, this is the master's bedroom. Wow, nakabukas ang light. So, inassemble din niya ni Daddy. It's a king size bed. Ang luwag pa. Kasya ang 2 king size dito. Yan. Then, dito yung walk-in closet. Sobrang gulo pa. Aayusin pa natin yan. Diyan yung ating mga damit at mga tambak. Yan. So, hindi pa tayo masyadong nakakapag-organize dahil one day lang ating off. And then, ito yung may CR sa loob ng master's bedroom. May bathtub. Ayan, nandiyan na lahat. Hi guys! Meron ditong second na CR. Ito, may bathroom din. Yan. And then, ito yung second bedroom. Ito ay puro tambak pa kasi wala namang tutulog dito. Ayan. Ayan. So, hindi pa namin yan naayos. Pero once na may visitor tayo or pwedeng mag-stay dyan, at saka na lang natin yan ayusin. Meron din niya sarili niyang closet. Ayan. Malaki din. And then, may access dito sa balcony. Ayan. Yung iba naglalagay dito ng mga table and chairs. Sa atin madumi pa, hindi pa naayos. Ayan, tambayan. And that's the view. Sa first floor lang tayo, kaya wala tayong masyadong view. And that's it. Bye guys! My God.